Binudol, hindi lang nang bubudol noong 2022 na babangon tayong muli. ang pangbubudol pala hanggang sa pangbubudol sa budget. Tarantado talaga, oo. At ngayon, akala din natin, ay, pinakansila niya kasi baka ibabalik niya ang 15 billion pesos na AFP Modernization Fund para naman mapalakas ang defense capability at modernisasyon ng ating buong sandatahang lakas. Hindi rin pala. At akala natin, nagpa-delay siya at nag-move ng mga 10 days pa sa actual signing of the bill transmitted to the Office of the President para ito'y maging GAA 2025 ay dahil gusto niyang ipatigil ang pagkaltas na ginawa ng Kongreso sa almost 60 billion pesos na mga pundong kailangan sa sektor ng edukasyon. Aba, hindi rin pala niya ginawa ito. Kulukoy talaga. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! So kung totoo ang binabanggit ni Executive Secretary Lucas Bersamin that the main reason for the postponement and cancellation of supposedly the original date December 20 sa pagpipirma ng enrolled bill transmitted from Congress which is the itong 2025 GAA or General Appropriations Act, at ginawa nilang December 30, may 10 days na nangyari, ang kanyang press release noong December na yon ay kailangan pong i-review namin at ng ating Pangulo at sa Office of the President na hindi po malusutan ng ating budget. Meaning, Lucas Bersamin was hinting, nagbibigay po siya ng ideya na something was wrong. At ngayon lang natin ito nakita. We were thinking na nag-iisip si Marcos na magsagawa ng line veto. Halimbawa, hindi niya papayagan ang ayuda here, ayuda there na budget na 26 billion sapagkat ito ay political bribery fund at yan ay trabaho ng DSWD. Hindi po niya na veto. Sinabihan niya lang ang DSWD na dapat ito ay nakasentro sa kanila at sila dapat involved sa pagpapatupad at maglabas ng guidelines. But nandun pa rin po ang 26 billion na ayuda here, ayuda there nila Martin Romualdez at ng mga alipuris niya at kasabwat na pati si Chis Escudero at sila Grace Poe. So, hindi niya bineto, hindi niya pinawalang bisa at tinanggal ito. Hindi rin po niya pinawalang bisa ang akto ng Kongreso na tanggalan ng 74 billion pesos na subsidy budget at gawing zero ang item budget for PhilHealth support. Akala natin yun ang kanyang purpose, bakit niya pinadelay. We were thinking all along that he was of the idea at mayroon siyang damdamin na maibalik muli ang pagkalinga at pagpapabuti sa mga pangangailangang basic social services na nawala at tinanggalan ng pondo ng Kamara de Representante o ng House of Representatives at ng Senado doon sa kanilang itinransmit na bill. Kaya akala natin yun ang purpose bakit pinakansila mo na ang December 20 original date at na-move to December 30. Hindi pala. Kung hindi ito nabulgar ni Congressman Ungab at hindi ito na ipaliwanag ni Pangulong Duterte all along, iniistapa pala tayo. At tayo po ay, kung sa mga lingwahe pa sa kalye, tayo pala ay ginagawa ng budol-budol. Binubudol-budol na pala. Ma'am, binudol, hindi lang nang bubudol noong 2022 na babangon tayong muli. ang pangbubudol pala hanggang sa pangbubudol sa budget. Tarantado talaga, oo. At ngayon, akala din natin, ay, pinakansila niya kasi baka ibabalik niya ang 15 billion pesos na AFP Modernization Fund para naman mapalakas ang defense capability at modernisasyon ng ating buong sandatahang lakas. Hindi rin pala. At akala natin, nagpa-delay siya at nag-move ng mga 10 days pa sa actual signing of the bill transmitted to the Office of the President para ito'y maging GAA 2025
ay dahil gusto niyang ipatigil ang pagkaltas na ginawa ng Kongreso sa almost 60 billion pesos na mga pundong kailangan sa sektor ng edukasyon. Aba, hindi rin pala niya ginawa ito. Kulukoy talaga. Hindi rin niya yata pinigilan na magkaroon po ng sapat na pondo para sa modernisasyon ng agrikultura. No, kasi para mag-modernize ka ng agriculture, aayusin mo ang irigasyon. Aayusin mo ang malawakang pangangailangan sa mechanization. And pati na ang road network sa mga farm-to-market road, hindi farm-to-pocket road. Magkaiba po yun, ha? Iba ang farm-to-pocket road. Yun po ay walang kalsada, pundo papuntang bulsa, kaya farm-to-pocket road. Usong-uso yan sa panahon ni GMA. Pati kay Pinoy, may mga farm-to-pocket roads sa Department of Agriculture. At kailangan mo nang magkaroon ng procurement and market development, hindi lamang mga post and pre-harvest facilities. Walang pundong ganun. Pero ang biktima sa mga maniobrang ito ay Department of Agriculture. There were 28 items covering 13 pages of the approved, signed bicameral committee conference report with signatures na isinabmit at pinaratify sa Kongreso, 13 pahina po with 28, 28 pages at 28 items na blanco. Walang amount talaga pinabura. At may kulang na mga linya na hindi natapos pero pinaratify sa Kongreso. Pumiyok na of all the unexpected na mag-corroborate ng ganitong revelations sa loob ng House of Representatives, si Raul Manuel pa ng NPA Kabataan Recruiter Party List, no? Ang nagsabi at hindi nakapiyok si Martin kasi they were thinking na mawawala lang yan, wala na yan kay Ungab. Walang pipiyok dyan o ngayon, pumiyok. And wag nating kalimutan na hindi lang pinagdiinan, either hindi niya alam kung paano gawing maging very emphatic ang kanyang pagtutol ni Senator Amy Marcos when she initially exposed this kind of hocus-pocus and magic sa mga pang-iistapa at pangbubudol sa budget when she did not affix her signature in December 16. Binulgar niya, hindi ko pinirmahan ang final BICAM report ng komitiba ng BICAM sapagkat maraming kulang na mga dokumentong hindi ko pa nakita na isinabmit nila at maraming pinagblanko na mga amount at items. But she did not pursue more strongly the way it was now and it is now being presented to the public as revealed dito sa naging parang press conference na nangyari na ginawa nila former President Rodrigo Duterte at nila Congressman Ungab sa Davao. So, malinaw na ang pagtatagni-tagni at ang pagkakadugtong-dugtong po ng mga usapin ng sirkumstansya, pati ang pagpapakonsila at pagpapareschedule ng December 20 instead December 30 na nagpirma si Marcos at ang binabanggit ni Congressman Ungab was very consistent also. December 12 nakita na niya na pirmado na ng BICAM. Maria Provinciana, thank you so much sa pagpapakulay. Pirmado na ng BICAM ang final committee report at pinaratify the next day or that day, December 12. Pero hindi lang po nakita kaagad ni Congressman Ungab sapagkat nga mabilisan, no? Parang naratsada na. Dahil akala nila dumaan na sa BICAM, okay na. Yun, nang makita niya muli, according to him, kahindik-hindik. Napakaraming items, 28 items ang kanyang na-discover. I hope hindi na po ito madagdagan pa. Laboy Cancer, maayong gabi. And Billy Ramos, update lang po, dami palang Afghan refugees ngayon dito sa Pinas. Opo. At hindi na sila pinapapunta ngayon ni magbiyahe pinayagan ni US President Donald Trump. No? That's another issue mamaya kung may time pa tayo. So, bakit po natin ito inilalatag? Sapagkat biglang nag 360 degrees turnaround po ang postura ng Malacanang at sabi niya, kung mayroon mang blanco na mga nangyari dyan sa pinirmahang budget na wala kaming nakitang blanco, hindi kami ang may sala. Wala kaming pananagutan dyan.
biglang gano'n na po ang hirit ni Lolo Lucas Bersamin. Mga kababayan, hugas kamay na siya. By that intonation, in the basic psychological analysis, sa mga ganong pagpapahayag, mukhang may bumulong na sa kanya, Lolo. Mayroon talagang blanco, di ba? Nakita mo yun eh. Kaya nga natin hinilot. Kaya sa ang tono ni Lolo Lucas Bersamin, ay sabi niya Pilipinas Connect TV. Ang sabi niya, wala kaming pinirmahan na blankong dokumento sa pinirmahan na budget for 2025 ng Pangulong Marcos. Kung mayroong nagsasabi na may blanco at may nagtuturo na nagkaroon ng pagpapakita na may mga blanco ang mga budget document na yan, wala kaming pananagutan dyan, wala kaming alam dyan. O, klaro ito ay Poncio Pilato statement. Ibig sabihin, mukhang hindi lamang ito simpleng usok na nanggagaling sa pilit na pinapatay na apoy at sunog. Kung hindi magkakaroon talaga ng malawakang pagsambulat ng mga kaganapan sa pagkakabulgar ng budol-budol at focus-focus sa budget. Ano, mga kababayan? So, bakit nagsasabi sila daw, sawang-sawa na kami dyan sa budget? No, hindi po pwede. Kasi sabi ko nga, isang numero lang ang ilagay mo sa mga binurang numero, it will cost hundreds of billions of difference. And imagine, we have the so-called deficit budgeting. 4.6 trillion pesos lang po ang revenue collectibles projected for 2025. That's the maximum for fiscal year 2025, meaning sa panahon po ng itong taong ito, ang kayang pigain na income at the revenue na kayang tipunin ng gobyerno is only projected by the Department of Finance na 4.6 trillion pesos lang. Subalit ang itinulak na budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. 1.7 trillion po. At ang bulto para ma-cover up ang deficit na yan ay mangungutang ang gobyerno. At kahapon, in-announce na ni Secretary of Finance Ralph Recto na magbebenta na ng mga government small assets. That includes daw mga public lands and property sa lupa o mga buildings na pagmamay-ari ng gobyerno. Wow! Iyon ang sinasabi natin. Ang paglalagay ng blanco upang manipulahin ang mga pundo at hindi mahalata at pinalusot na napirmahan na at hindi mabusisi, pwedeng doon ikarga po ang pangungulimbat ng kaban ng bayan. And this is not just about the budget. This is about the blood, sweat, and tears of every Filipino taxpayer, of every Filipino family na nagsasuffer, nagkakaroon po ng malawakang pagharap sa mahirap na kabuhayan, mga overseas Filipino workers na nagkakaroon na ng mahirap na kalagayan doon sa labas ng bansa na napapalayo sa kanilang pamilya, nagsasakripisyo para makapagpadala ng suporta para sa kabuhayan ng pamilya nila. Milyon-milyon po din yan ng mga overseas Filipino workers, mga expatriates, at pati na rin po ang ordinaryong mga manggagawa, mga magsasaka, magbubukid, maralitang lungsod, na pinipiga natin ang lahat ng forma ng buwis. Indirect taxes, consumers taxes, value-added tax, at kung ano-ano pa mga buwis, no? Train law, at iba't ibang mga pamamaraan ng pagpiga ng buwis, subalit ito lang palang patutunguhan niya, mga kababayan. The 1.7 trillion budget deficit style of budgeting ay uutangin at ibibenta ang mga ari-arian ng pamahalaan o ng estado at ng mamamayan. So grabe po ito. Hindi ito ordinaryo. At sa nasabi ko na nga po, ito ay dapat panindigan natin that this is another very scandalous and undeniable criminal culpability ng Marcos administration, at dapat pati si Martin Romualdez at si Chis Escudero palayasin din ito sa poder nila bilang Speaker of the House at ganun din bilang Senate President. Kasi nagkaroon po ng conspiracy, pakikipagsabuatan at pakikipag-arburan at pakikipagtulungan na pagpan
ang hinokos-pokos at binudol-budol na budget 2025. Ang palusot ni Chis Escudero, kung kay lolo ninyo Lucas Bersamin na Executive Secretary ni Marcos Jr., ang palusot niya ay wala kaming pananagutan dyan. Ibig sabihin, he is now throwing all under the busload ng pagpapaliwanag at pananagutan sa Kongreso. Naghugas kamay siya. Ito naman si Chisky na Escudero, ang sagot niya, kung may mga nag-allege na may anomalya at question sa budget na ipinasa sa 2025, pumunta kayo sa korte at doon nyo i-argue ang kaso nyo. At hantayin natin kung mananalo ang inyong mga argumento. So ito po ay hindi tamang sagot. Yan po ay palusot at iwas pusoy at isang arogante at hambog na posisyon sapagkat may tungkulin siyang magpaliwanag dahil nga nagsalita si Senator Amy Marcos at ito po ay sinasabi rin ni Senator Bato de la Rosa na nakita niyang may mga blanco din po ang budget 2025 na kanyang nakita na BICAM report na may mga earlier on may signatures na, and naging isang enrolled bill itong may mga butal-butal at pinirmahan ng BICAM as final committee report dahil na-ratify ng Senado at Kongreso. At ang sabi ni Raul Manuel ng NPA Kabataan Party List sa Kongreso ay huli na niya ng mapansin dahil na-ratify at na-transmit na po ang budget na yon at hindi niya alam sino po ang naglagay ng mga amount at magkano mga amount at ano po ang mga amount na yon sa mga items na hindi niya nakita kumpleto, subalit ngayon ay lumalabas na 28 items pala ito, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Emmy, the worst corrupt government. Correct. Thank you, Federico Garcia and Run Them Right and Run Goko sa Waray-Waray TV. Thank you din, Benten. Ano na mga magtanga-tangahan na lang tayo? Tapusin na natin ito. Yes, ako din gusto ko, Benten. Tapusin natin ito. Subalit, we have to let the people be open sa kanilang pag-iisip at para po kolektibo tayong kikilos. Hindi pwede 10, 20, 30, 40, hindi pwede po. We have to deliver the big blow of people's social mobilization and protest movement na hindi pa niya naramdaman. At sa tingin ko, doon tayo papunta. Kaya tayo nagsasalita. At kaya tayo nagpapatuloy na naninindigan, that because we want na mariporma na po ito. Mukhang wala nga talaga sa wastong pag-iisip itong Pangulo ng Bansa ngayon. At talagang kapanipaniwala na fantasy land talaga ang kanyang lutang na kaisipan sapagkat hindi nga siya makapagbigay ng tuwid at lohikal na mga pagpapaliwanag. Wala nga siyang statement, iwan ko kung alam niya, na pinatay po at karumal-dumal at kahindik-hindik ang pamamaraan ng pagpaslang, binidyo pa ng mga allegedly ay component units ng MILF sa Sumisip Basilan ang ating mga tropa ng pamahalaan at marami ang sugatan. Wala tayong narinig na isang salita sa kanya o nagpakita ng pagkaroon ng simpatya at pakikipagkaisa sa hapdi at pighati na naramdaman ng pamilya ng mga naturang mga sundalo at pati na ng buong organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Wala tayong narinig mula sa kanya. He is the Commander-in-Chief. Pero mukhang hindi naman talaga siya nagpapatakbo ng gobyerno na eh. Umiikot ito sa diskarte ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan at siya ay nagiging presidente lamang sa panahon na siya ay nagpapa-interview sa media at may pinipirmahang mga dokumento na dumadaan lahat sa kanyang asawa. Yan po ang mga undeniable na hindi inaamin subalit alam na totoong nangyayari sa kaganapan po sa Office of the President. At si Bersamin po ay katuwang bilang chimoy o alalay sa pagganap ng ganitong kalokohan sa hindi maayos na kakayanan ng Pangulo ng Bansa na pamunuan ang bansa. Not even the Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro was able to issue a statement about this. Hindi nga pumalag si Gibo Teodoro dito sa 15 billion pesos na hindi pinagpatuloy na modernization fund budget for 2025 na dapat siya ang isa sa mga nangunguna na pumalag dito. Mga kababayan, hindi rin sila pumiyok
dito sa nangyaring pagpatay ng karumaldumal sa mga tropa ng pamahalaan sa Sumisip Basilan. Wala rin pong marinig na boses na maayos mula sa Armed Forces of the Philippines, bagamat binisita ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga namatayan na pamilya ng mga sundalo. Hindi natin narinig ang pagiging deliberate and categorical na magsasagawa ng manhunt, and by all means necessary ay papanagutin nila at pipigain ang MILF at lahat ng mga lokal na mga opisyal na nakakaalam ng mga nangyaring ito sa Sumisip Basilan, including earlier nung nakaraang buwan ng December 2024 sa Lamitan, Basilan, na pinagpapatay din ang 3 intelligence operatives ng Philippine Army. Mga kababayan, wala na talaga ito, hopeless ang gobyernong ito pagdating sa pagsasagawa ng maayos at matino na pagpapatakbo ng pamahalaan. Klarong-klaro po na they are only surviving by the day because hindi pa po gumagalaw ang mamamayang Pilipino by their collective action na patalsikin sila sa puder. No? Bakit hindi po sila bumaliktad? Hindi po natin yan maipipilit sa kanila, ma'am. And Michael Benesen, puppet president ang tawag niya kay Marcos. Exactly. Nakakalungkot ito. Michael Benesen, I know you know how it is. Kung ang iyong commander-in-chief sa mga pulis at sa mga sundalo ay hindi mo masasandalan at wala kang marinig na simpatya, pagpapasalamat o ano pa mang mga hakbang at mga pagpapahayag na paninindigan kanya at hindi kanya iiwan sa laban. Mga kababayan. So, ngayon, nakita na rin natin kung papaano po gumalaw na ang mga proxy na mga sip-sip na alipores ni Martin Romualdez, yun ang gumalaw kahapon. Gumalaw itong sip-sip na si Paulo Ortega ng La Union. Congressman ito sa La Union. Nag-congressman lang ito dahil sa apelyido ng kanyang pamilya. Pero hindi naman ito karapat-dapat na maging tagapag-representante ng mga taga-La Union. Ayon sa ating nakukuha mga ulat, wala naman itong alam tungkol sa kabutihan ng mga mamamayan sa La Union. At ito ay sabi niya hindi, ang pag-aangal at pag-ingay ng mga Duterte, lalo na ni former President Duterte, sa budget na kanyang iniiskandalo at kanyang binubuliglig ngayon ay para maibalik ang confidential fund ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hello? Nag-undergo ka na ba ng mandatory drug test dapat sa bawat government official? Maayos bang sagot na yun? Anong kinalaman ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte dito? Congressman Paulo Ortega, okay ka rin ha? Ayos, lakas tama. Hindi niya alam na kung sakali man, academically speaking right now, ay mapawalang bisa at may deklara ng Supreme Court na null and void from the very start at na unconstitutional ang budget na pinirmahan na naging GAA 2025, magkakaroon ng pagiging operational muli at reinstated ang budget 2024. At ano bang binabanggit at sinasabi dyan ni Congressman Marcoleta pagdating sa confidential fund? It includes the Office of the President and among others, mga 400 na mga agencies of government ang mayroon confidential/intelligence fund. Kayo nga may mas malala pa. Yung liquidation by certification alone na tinatawag ninyong MOOE or Extraordinary Fund. Diba? Mas malala yun. Sapagkat yon ay wala talagang pinupuntahan kundi pwedeng ibulsa. Sapagkat mere piece of paper lang ang inyong idideklara na nakuha na ninyo. Like itong kay Congressman Asidri. Sa isang 6 na buwan lang, mahigit 4 na milyon ang kanyang nakuha na MOOE or Extraordinary Fund. So sa isang taon, pwede siyang makakuha ng 8 to 10 million. Ganon din po mga CPP, NPA party list na ito. And we have more than 320 yata sila na mga kongresista. Sa Senado, mayroon din yan ng tinatawag na extraordinary fund nila na liquidation by certification. Sapagkat pareho sila nag-i-enjoy itong tinatawag na Joint House and Senate Resolution number 10 na ang isang sa mga pasimuno niyan ay si Senator Ping Lacson, no? The notorious House and Senate Joint Resolution number 10 na dapat ibasura yan. Okay? So malinaw po ang nagaganap ngayon. The pattern of denial
and the pattern of squid tactics to confuse and muddle the issue have failed to prevent the outcoming into the open of truth. And what is the truth? Pinaglaruan, hinokos-pokos, inistapa, at binudol-budol po ang maraming bahagi ng budget 2025 at iyan ay illegal. At may kriminal na pananagutan at ang unang magpapaliwanag dito at mananagot, una sa lahat, ay ang Senado at Kongreso that will fall into the command responsibility nila Chis Escudero at nila Grace Poe bilang committee chairman ng Committee on Finance and Senate President respectively at ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House at ganun din po ng kanyang chairman ng Committee on Appropriations during that time na si Saldico. All of them are liable and possibly sila po ay mayroong kriminal na pananagutan dito. Subalit, it will take time to establish evidence, lalo na sa ilalim ngayon ng kalagayang administrasyon, that everything is being suppressed and everything that is coming out into the open as a critic ay talagang kinakatay, ginugurgur, at binabaliktad pa at ginigipit ng tulotudo. So mahirap mong ikaso kaagad yan, pero kapag ito po ay mag-prosper, mananatili po itong pananagutang kriminal. Ang nangyaring ito, should evidence be sustained and be proven sa korte. At ngayon nga nakita natin itong paano nila iwasan, no? Tumatakbo si Stella Kimbo at ayaw magpa-interview kasi ayaw niyang maipit siya at baka madulas na maaamin niya na talagang may mga blanco. Kasi dineklara na nga ni Congressman Ungap, 13 pages, 28 items ang mga blanco.